Bumaba sa 28% ang krimeng na itatala sa bansa nitong Enero. Ayon yan sa Philippine National Police. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko laban sa love scam. Lalo't nalalapit na ang Valentine's Day. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Patuloy pa ang pagbaba ng krimen sa bansa ayon sa Philippine National Police. Sa datos ng PNP, 28% ang ibinaba ng focus crimes ngayong Enero ng taong ito kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Patunay lamang daw ito na nakatutok sila sa kanilang tungkulin na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan at hindi nagpapaapekto sa mga usaping politika. Bilang Pilipino ay ang pulis din po ay naririnig yung mga ganitong issue, pero kagaya ng laging pinapaalala po ng ating Chief PNP, ang PNP po, ang bawat miyembro po ng PNP ay hindi dapat po nawawala sa focus ng kanilang trabaho at magtutuloy-tuloy po yung pagtupad natin ng ating mandato. Muli ring iginiit ng PNP na walang planong kudeta sa hanay ng mga pulis. There is no destabilization plot, there is no kudeta. Kung ano man po yung mga naririnig po natin ay let us be cautious sa mga naririnig po natin na mga bali-balita, but on the part of the PNP, wala po tayong namomonitor na any destabilization plot or even kudeta po. Kasama sa binabantayan ng PNP ang mga krimen online na nagkaroon ng pagtaas. Kagaya na lang ng cyber identity theft kung saan 12% ang itinaas. Base sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, isa itong uri ng pagnanakaw ng identity online upang makapambiktima o mang-scam. So merong legitimate na tao, kinukuha ang kanyang identity through the use of social media or through email or even, ang sabi ko kanina, even YouTube channels or any platform that can identify a person na ito ay parang it is a true person pero somebody is manipulating that information. For example, maraming mga social media accounts na bigla nilang may nanghihingi ng pera. Or meron namang yung nadisgrasya ako, kailangan ko ng tulong mo. And at the end of it, nanghihingi siya ng pera. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naman nagpaalala sa muling pag-usbong ng love scam, lalo pa palapit ang Valentine's Day celebration ngayong Pebrero. Madalas umanong biktima rito ang mga babae at miyembro ng LGBT community ayon sa CICC. Pinag-iingat din ng PNP-ACG ang publiko rito. Some maybe they are looking a relationship online during the month of February dahil alam mo naman yung sinasabi nilang malamig ang panahon nila during February. So yun ang nangyayari kung minsan. That is a peer pressure among their friends, maybe families or office mates. So, kumbaga itong isa naghahanap ng karelasyon sa online. Patrick De Jesus para sa Bayan.